Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Grace Locsin. Ito na yung hinihintay natin, yung ruling ni Presiding Officer Chis Escudero doon sa reklamo ni Attorney Sison laban kay Attorney Ligutan. Mayroon ng desisyon, hatol, hindi ka pwede magganyan-ganyan. So, sinupalpal, binatikos, pinagbawalan. Ito. It shall be recalled that Attorney Sheila Sison expressed how Attorney Ligutan was unprofessional and had crossed the line, especially the impeachment rule number 18. The rule provides that the presiding officer and members of the Senate shall refrain from making comments or disclosures in public pertaining to the merits of a pending impeachment trial. The same restriction applies to House prosecutors, the person impeached, the respective counsels, and witnesses. Attorney Ligutan posted a side comment online last August 12, perceived to be in relation to the exchange of Attorney Ferrer and Attorney Kapunan while the impeachment court was in session. Yung sabi niya na lawyers, law students, alam nila na bawal ang maggawa ng misleading question. Parang ganon ang post niya. Attorney Ligutan explained that the reason why he posted this online is that aside from being a prosecution lawyer, he is also a teacher for 16 years. And as one, he is to teach. It was his teacher's instinct that kick in. He wants to reach out to all law students. Palusot, ano? He said, the post is not about the defense. Nothing personal. It's about what we teach the public who are watching the trial. Doing it while there is a hearing online is not wrong, even if the defense found it troubling. He was merely correcting a mistake. He was just a lawyer and teacher correcting a mistake using a personal account. Asking what he violated since he did not discuss the merits of the case and etc. Stating that the prosecution also has rights. May karapatan daw. Mag-post kami, karapatan namin yan. That he did not give up his rights as a teacher even if he is a lawyer in the prosecution. He mentioned that he is also humble, being born from an average family and having to fight his way and spot in the Capitol. Flip the coin, that is the defense who is not humble, who twisted his posting on social media into the realms of the court rules. Ito na, yung desisyon. Pinapahiya. The presiding judge, Senator Chis Escudero, however, ruled that while he does not remove your teacher's hat, he is still under the rules of the Senate. He explained his ruling further on 3 notes. Number 1, Senator judges impartiality and decorum. Number 2, scope, coverage, and prospective enforcement. Sabi dito, the presiding officer and members of the Senate shall refrain from making any comments and from making any disclosure in public about the merits of a pending impeachment trial. Burden of proof. 2 violations at 30,000 pesos each. First, verbal warning, cited in contempt. Second, monetary fine, will not be allowed to practice law in default. Ito na, may parusa. Professional responsibility is the use of social media. Counsel should litigate in the court, not through social media interviews and others. Rule 18 closes the litigation outside the walls of impeachment court. No trial by publicity. No to foul words. Lalo na yung mga scam, mga mastermind and everything. Moving forward, the court, through the presiding judge, said it will strictly enforce Rule 18. Patay sila ngayon. Salamat,
again, it's a blessing in disguise. Kung bakit bumaliktad si Senator Escudero from the group of Cayetano pumunta sa majority. Kasi ngayon, napakaganda yung kanyang pagganap bilang presiding officer. Makakaasa tayo na wala siyang pinapanigan. Defense, prosecution, ang kanya lang, ano ang tama sa batas. Kaya ito ngayon, hindi makapurma itong mga prosecution na salita ng salita. O, yung mga foul language nila na BP Sara is scammer, mastermind. Dapat, ibalik nyo ng pera. Ano ba yan? Hindi. Mga abogado pa naman ang may ito. Ang final say, kung ibalik ang pera o hindi, is Supreme Court. Diyan nga sa level ng COA pa lang, wala pang final judgment. Ang nagbigay lang ng ruling ang mga auditors. Yung si BP Sara, hindi nila binigyan ng pagkakataon na masagot yung ngayon pa lang. So, hindi nasunod ang due process. Sasagot pa lang siya. So, pag hindi pagbigyan yung appeal ni BP Sara, aakyat pa yan sa commission proper. Pag hindi pa rin papayag ang commission proper, sabihin pa rin na may paglabag si BP Sara, aakyat pa yan sa Supreme Court. And then, ang Supreme Court, pag nagdesisyon na with finality, saka na lang sasabing ibalik ang pera. Ngayon pa lang, pinag-uusapan lang na ibalik nyo ng pera. Yun na yung style nila na sinisira nila ng todo si BP Sara sa mata ng publiko, hoping na bababa ang kanyang survey numbers. Ba't ang nangyari? Hindi. Lalong lumalakas, bumabango si BP Sara sa mata ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Excuse me. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna na sila ang tabangan sa Sen. Salamat sa iyo. 17 ka pamilya. So mauna ni ang mga yero nga ipantabang sa mga tao. Bantay. Salamat sila. Oh, Salamat sa Ginoo kada tagaan mixed. 17 ka pamilya sila karon. Ang matabangan o gero. Ug karon na anak ko diri sa balay ni Junel Linggian nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3 San Alahay, Talakag Bukidnon. So mao na ni ang natabangan o gero. Pulihan niya karon ay mga buslot na ang iyang atok. Og muna ni ang gihatag nga 8 ka buok nga yero nga 8 kataas. Nga iatop karon. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Ug karon human na sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gid ang gitabangan ani. Una, salamat kayo sa Ginoo nga natabangan tapil may katabang ani libre nga sin o nga wala na pulihan. Napulo na katuig bago pa napulian inyong atop. O dako kayong pasalamat sa nagpasiug ta pud ani nga aron mi makaapil ani nga kuan nga mga libre nga sa libre nga sin
Mm. Ito pa rin ate. Unang-una salamat yun kay sa Ginoo nga naka-apil mi ani ug salamat pod sa nag-sponsor ani. Oo, salamat kaayo. Salamat kaayo.